Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Actually, hating gabi na po, pero kailangan nating i-upload ito dahil gusto ko itong gawin, itong video na ito. Ito na po yung pagkakataon ni VP Sara na makaganti o maka-restback dito po sa mga congressman na nang-api sa kanya, nanira ng buong taong 2024. Napakatindi po ng ginawa nilang atake kay VP Sara. Kaya ito na yung pagkakataon ni VP Sara na buweltahan ito pong mga congressman na taga Maynila, lalo na po sa District 3, dito po kay Joel Chua. Ang ikinakampanya ngayon niya ay gawing zero vote itong si Joel Chua at panaluhin yung kalaban ni Joel Chua na si Apple Nieto. Dito po sa District 3, campaign rally ni Isko Moreno na naging bisita po si VP Sara, kung saan pinagmumura niya si Joel Chua. Si Joel Chua kasi aminado siya na sundalo siya ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, kumandidato siya ng congressman para paglingkuran si Tambak, no? Hindi siya kumandidato ng congressman para maglingkod sa mga constituent niya sa District 3 ng Maynila. Ganyan po ang klase ng mga traditional politics, traditional politician. Kasi kapag naglingkod ka kay Tamba, yan yung mga iniisip ng mga congressman. Magkakaroon ka unang-una ng pera, limpak-limpak na salapi, pondo na magagamit nila sa susunod na eleksyon. Eto nga ngayon, eleksyon na. Yan ang iniisip nila. Lumuhod ka lang kay Martin, gawin mo lang lahat ng inuutos, limpak-limpak na pera ang makukuha mo at magagamit mo sa eleksyon, no? Yan yung nasa isip nila. Hindi nila iniisip na maglingkod, tumulong sa mga tao para mahalin ako ng mga tao. Wala sa kanila yan. Pera lang talaga yung kanilang ginagawang kampanya. Yun yung nasa isip nila. Tapalan mo lang ng pera yung mga may hirap, mananalo ka na. Pero naglunsad na po. Sinimulan po yan ni VP Sara. Naglunsad si VP Sara ng contra vote buying. O sige, kunin nyo yung pera, binibigay sa inyo, pinambabayad sa inyo, pera nyo naman yan. Pero wag nyo silang iboboto. Lumagana po yung ganyang kampanya. Kaya itong vote buying ngayon, malamang hindi po magtagumpay. Kukunin yan ng tao. Pero yung mga nagbigay ng pera, bumili ng boto, hindi sila iboboto. Yan yung palaging paulit-ulit na kampanyang ginawa ni VP Sara. Kunin nyo yung pera, pero wag nyo silang iboto. Actually, matagal na po yan. Sinabi po yan ni Cardinal Sin. Dati pa, nung buhay pa si Cardinal Sin. Kunin nyo yung pera, pero wag nyo silang iboboto. Pero hindi lumaganap yung kampanya. Ngayon, laganap na laganap dahil may social media na. At yung mga vote buying na yan, hindi yan magtatagumpay. Dahil sa tindi ng lawak ng kampanya ni VP Sara. Kaya, utakan talaga eh. So, dito po, sa District 3, bumisita si VP Sara at pinagmumura niya itong si Joel Chua. Pakinggan po ninyo. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Ayun nga. Inamalak. Apple. Sabi ng isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit
mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira ko ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano ba pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. So, kung kaya mong murahin si BP Sara, kaya rin magmura ni BP Sara. Gantihan lang. Kumbaga, hindi naman po pwedeng para kang si FPJ na palagi ka magpapabugbog. Eh, sumuntok ka rin. Eh, suntok ni BP Sara, di ba? Hindi lang yan, meron pa. Meron pang kasunod yan. Ito po yung kasunod. Pakinggan nyo. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na Yun. walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at nirakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat natin gawin para kay Apple nito? Kung hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Yan po, tangki ng Joel Chua. Okay, ayun, medyo malutong yan, no? Mamaya isusunod naman natin yung 20 pesos na bigas. Hindi pa ako nakapag-komento dyan. May sinabi rin si BP Sara tungkol dyan. So, dito po, sa restback ni BP Sara, yari yung mga congressman na yan. Si Joel Chua sa District 3, wag niyong iboboto yan. At doon naman sa District 6, Maynila din. Diyan yata yung distrito ni Abante. Nandyan yata siya ngayon, si BP Sara, no? Magi-speech din siya. So, yan po yung buwelta ngayon. At tignan natin kung manalo pa itong mga to. Baka ito na yung katapusan ng kanilang karir. Kasi hindi nga nila alam no? Na ang iniisip kasi nila na magkaroon lang ng pondo, malamang lalamang na ako sa mga kalaban ko. Marami akong pondo, no? Marami akong pwedeng gawin na makakuha ng boto, makabili ng boto at kung ano-ano pa. Yan yung traditional politics, yan yung isip nila. Pero wala sa kanila yung paglilingkod, yung tunay na serbisyong bayan. Hindi nila, wala sa isip nila yan. Kaya hindi sila mahal at hindi sila mamahalin ng mga constituent nila. So punta po tayo dito sa 20 pesos na bigas. Pakinggan ulit muna natin si BP Sara. Ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Hindi. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Hindi. Budol. Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman ng halalan. Meron na naman tayong tulong 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Nakalimutan na ang
Yon, eksakto. Dahil siguro humina yung trust and approval rating ni PBBM sa Visayas, 'di ba? Bagsak yung rating niya. Si Sara yata nasa 65%, si Bongbong yata 17% na lang. At doon sa survey, meron doon Luzon, Balance Luzon, Visayas, Mindanao. So nandun yung mga rating, no? Siguro pinakamababa ang rating niya ay nasa Visayas. Kaya siguro naisip niya na mambudol na naman sa 20 pesos na bigas. Hindi pa po natutupad yan. Pangako pa po. Ang pangako nila next week, no? Magkakaroon na ng ilang pwesto, pamilihan na may 20 pesos na bigas sa Visayas region. Ilang region lang, hindi buo, no? So hindi yan yung pinangako niya eh. Hindi yan. Ang pinangako niya sa buong Pilipinas magkakaroon ng 20 pesos kilo na bigas sa market, no? So ang nakita ko kay PBBM, na-realize ko noong 2022, ang dami niyang pinangako. Kahit mga imposible, pinangako din. Kagaya ng pabahay, 6 milyong pabahay. Ito 20 pesos na bigas. Mga imposible po yan. At wala naman talagang kapag-apag-asa na matupad niya. At hindi naman din porsigido na tuparin, no? Kagaya ng pabahay. Hindi naman sila porsigido. Pagdating po sa infrastructure, wala, hindi nga binibigyan ng budget eh. Hindi nga nilalagyan ng budget yung mga proyekto eh. So, yun yung nakita ko, na-realize ko na pinangako lahat ni PBBM para manalo lang. Ang importante sa kanya, manalo lang. Hindi na importante na tutuparin pa yung pangako. Manalo. Ganon din yung naiisip ni PBBM, kailangan makakalap ng maraming pondo, makakuha ng pondo, pera, para manalo ulit sa susunod na eleksyon. Kung sino man yung ikakampanya niyang mga senator candidate. Pag maraming pera, maraming makinarya, mananalo ulit tayo. Yan yung isip nila eh. No, meron ng kampanya nga si BP Sara na against vote buying. Kaya naging alerto yung taong bayan. Kaya itong mga kandidato ni BBM sana naman hindi nila dayain ng garapalan. Pag garapalan na, walang yaan na po yun. Kung mandadaya sila, alam ko mandadaya pa rin yan. Pero bumoto pa rin kayo. Mandadaya pa rin yan, pero matatakot yan. Matatakot ng garapalang dayaan. Matatakot yan. So, sana hindi sila magtagumpay. So, yan po yung tungkol sa bigas. At tinitignan ni PBBM para makakuha ng boto sa Visayas. At ang tinitignan talaga dyan, yung geopolitics. Yan yung nakalimutan niya kasi nanalo na siya. So, hindi niya na in-apply ang geopolitics. Later on na lang siguro niya naisip na meron palang midterm election. Doon sa midterm election, hindi na niya pinaghandaan. So, yung geopolitics, kailangan meron kang mga kaalyado sa bawat region sa Pilipinas. Nagkamali siya. Binanatan niya si BP Sara. Ini-impeach pa nila. Hawak ni BP Sara ang Visayas at Mindanao. Kita nyo, napakahina ni BBM dyan sa Visayas at Mindanao. Banatan mo ba naman ang mga Duterte? Lalong-lalo na sa Mindanao, hawak ng mga Duterte yan. So, kung ikaw nag-isip pa ng kaunti, hindi mo dapat ginawa yan kay BP Sara. Malamang nagsisi na siya.
Kaya si Amy Marcos hindi siya bumanat sa mga Duterte. Alam ni Amy, minamalat ako. Alam ni Amy, pupulutin siya sa kangkungan pag bumanat siya sa mga Duterte. At kahit sino naman yung mga nasyonal po na tumatakbong senador, pag vice president, yan mga national candidate. Mga congressman, doon lang sa distrito nila. Mayor, governor, doon lang sa mga probinsya nila, mga syudad. So, kapag ikaw ay national candidate o may balak kang tumakbo sa national, kailangan pag-aralan mo yung geopolitics. So, doon sa geographical politics, kailangan lahat ng distrito pababanguhin mo yung pangalan mo. So, paano ka babango kung meron kang babanatan dyan na sikat at mahal na mahal, tas babanatan mo, mawawalan ka ng boto sa lugar na yon. Yan yung hindi na nakita ni PBBM. Visayas at Mindanao. Ngayon, naghahabol siya. Naisip niya, 20 pesos na bigas. Magtatayo tayo dyan ng maglalagay tayo ng 20 pesos na bigas. Huli na. Malapit na mag-eleksyon. Hindi na yan kakagatin. At baka nga, pagtapos ng eleksyon, manalo sila, matalo. Wala na po yan. Yung 20 pesos na yan, wala na yan. Ang tindi, ang kapal ng muka. Para lokohin niya ang taong bayan. Sa pangalawa, sa pangatlong pagkakataon, sa maraming pagkakataon, hindi siya tumitigil sa panluloko. Siguro meron pa rin konting naluloko, marami pa rin tanga, no? Pero this time wala na pong epekto yan. Hindi na yan kakagat, no? Hindi na yan kakagatin ng mga tao para iboto pa yung kinakampanya niya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Kinang ina ka, Joel Chua. Bye.